Isa pa to si Teves. Itong si Teves, isa rin to sa gusto magpabagsak sa administrasyon ni PBBM. Dami rin sinabi niyan ibagsak si PBBM. Pero, pinapakilos siya na yung galamay niya ngayon May lumabas na balita. May mga aligasyon na sinusuhulan daw po, sinusubukang suhulan ang authority ng Timor-Leste para hindi madala sa Pilipinas itong si Teves at maging malaya ulit, maging pugante ulit. Aba, tinan mo yung kampo nila. Si Kibuloy, nowhere to find. Diba? Nasaan na yan? Di na makita yan. Samantalang si Diwata, nahuli agad. Pinagpiyan sa 3,000. Pero dahil nandiyan dyan sa Davao, alam nyo naman ka-coffee, may something dyan sa Davao hindi mahuli-huli ang si Kibuloy. Isa pa tong si Teves. Rimulya tells Teves to stop playing hide and seek with the law amid bribery scandal in Timor-Leste. May nakarating po na balita sa DOJ na may bribery scandal. Nanunuhol ka-coffee ang kampo ni Teves dyan po sa East Timor. Developing country din ang East Timor Posibleng mangyari yan sa authority. Sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, hinihimok niya po ang Timor-Leste to immediately hand over detained former Negros Oriental 3rd District Representative Teves to the Philippine government so he can face the charges in court. Yun ang panawagan ng DOJ ngayon sa Timor-Leste. Ibigay nyo na sa amin yan. Diba? Turn over nyo na yan. Hand over nyo na yan. Kukunin namin yan, pick upin namin yan dito sa Pilipinas, ikulong yan. Kasi pag dyan, baka makakalusot pa yan Kasi may mga allegations na nga ng bribery Rimulya made the call after receiving reports that a son of Teves allegedly bribed a member of the Criminal Investigation Police of PCIC. Ito yung humuli ka-coffee kay Teves Diyan sa Timor-Leste, kapalit po niya special treatment. Iba talaga. Sanay sa magandang buhay kaya naghahanap ng special treatment. So nagsuhol daw, allegedly nagsuhol sa PCIC para bigyan ng special treatment si Teves. Go home and face the court squarely, sabi ni Rimulya. Yan po ang kanyang payo dito kay Teves. Diba? Unfair naman niya sa ilang bilanggo dito. Ikaw, di ba, naka-aircon, baka nakakama, may combo pa siguro yan. Tama yan dali na din sa Pilipinas. Let us stop playing hide and seek with the law. One cannot evade accountability for eternity. Prolonging your liabilities with the rule of law only worsen your predicament. Lalala lang ang problema. The Department of Justice said, according to a report it received, the son of Teves offered a bribe to a PCIC member in the amount of $2,000 US, 114,000 pesos po yan, kapalit ng kanyang security sa loob at labas ng Bicora Prison, where he is being held while waiting for his extradition or deportation. Ilang buwan pa ba yan? Diba? So, tama nga naman. Wise din ito. Sabihin natin 2 weeks pa para ma-enjoy niya naman yung magandang buhay dyan sa kulungan. 2 weeks. Kasi pagdating dito ng Pilipinas, di niya na maramdaman yan. Sayang, ang daming pera. Nagsuhol para sa security. Teves was arrested by Timorese authorities last March after the Interpol issued a red notice laban po sa kanya. The DOJ has sought the return of Teves to the Philippines so that he could face charges over the May 4, 2023 shootings dyan po sa Pamplona, Negros Oriental, kung saan 10 po hihingi ng tulong sa gobernador ang natsugi. Diba? Na may video pa at marami po ang nasaktan. Yan, 18. At dineklara po siya na terorista ng Anti-Terrorism Council. Iba talaga nagagawa ng pera. Ang lakas nanukol Pusong iname. Mas marami pang nagawa si Leni sa BARM kaysa kay mga Duterte na yan. Ibaba mo pa si Leni ngayon. Jenny Corriales, maraming supporter kay PBBM pero majority silent busy sa work, but mas marami na tayo ngayon dahil collab na tayo ng mga yellow pink. Exactly. Biruin mo, yung mga liberal dati, grabe rin makabanat kay PBBM. Ngayon na-realize nila mas pumapabor sila kay PBBM ngayon over Duterte. Mga Duterte, pera lang gusto nila, sabi ni Pusang Inabe, Entrepman, Lenny versus Sara, boss ka coffee sa 2028 if possible. Kanino ka? Siyempre, dito na ako kay Lenny.
Ka-coffee, na-share ko lang yung quote ni Albert Einstein, weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. Sino ngayon ang weak? Sabi ni Michael Rivera. Exactly. Pansinin mo, bumabalik sa kanila yung karma, di ba? Karma is real. Bayad pa more, mura pa more, pakalat pa more ng fake news. Gawin nyo na naman yan. O siya, marami pang nakikinig sa atin ngayon. 1,998 pa nakikinig sa atin ngayon. Constante Kodyamat, happy viewing po sa inyo. Tisha Almerol, kay Dennis Bate, kay Seth Nuesca, Margie Madamba, happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan sa Facebook. O siya, sige, maraming salamat ka-coffee. Ma'am Feli de la Cruz, thank you for tuning in. Sa mga tumutok sa atin ngayon sa Facebook, happy viewing po sa inyo lahat. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po ha. Please like and follow sa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, yan, attendance check na po kayo. I-click lang po yung like dyan sa YouTube, no, para kayo yung makapag-attendance na. Maraming salamat muli sa mga nagpadala po sa atin ng stars. Kay Ma'am Carclea, thank you Ma'am Carclea. At sa lahat po ng mga ka-loyals, MSMA, happy viewing po sa inyo. Kay Mami M, thank you Mami M. Kay Angelita Marcos Almondia, kay Ma'am Feli de la Cruz, at sa bago nating ka-coffee, kay Pusong Iname. Tama ba ang basa ko dyan? Happy viewing po sa inyo. Alright, maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat kayo ka-coffee ha. Kita-kits ulit tayo bukas. Thank you everyone. Goodbye.